Hello guys, dito tayo sa my entertainment room. Meron tayong bagong project. Sabi ni Mrs. gusto niya maglagay dito ng wall cladding. Pang accent lang guys. Yan. Ito yung guys. Ayan na. Ayan. Isang straight po. 8 feet yung ating nabiling wall cladding. Sakto po dito. 8 feet. May kaunting kawang ng kaunti dyan guys sa ilalim. Or sa taas, pero lagay na lang po natin yung kawang dito sa lower part. Hindi naman po mahalata kasi kung maglalagay si Miss dyan ng additional na furniture, hindi na mapapansin. Yan guys, magkakulay sila. Ayan, halos magkakulay. Ang gagawin po natin, ipandidikit natin ulit dyan is no more nails at saka try ko guys na para mas matibay kasi hindi naman po talaga ito flat surface pero siyang bukol-bukol. Gagawin ko po is lagyan, itotox ko rin siya mga siguro 3 or 4 na totox ko siya dito. 3 siguro, isa dyan, isa sa gitna, tsaka isa doon or 4. Yan, bahagihin ko na lang dyan para kahit papano mas-secure siya nakadikit sa ating wall. Guys, tabi muna natin, linisin muna natin yan para may access tayo dito. Yan, linisin muna natin guys, time lapse natin. Guys, meron ako ng problema kasi wala akong paglalagyan ng tox dito kasi yung dito niya, yung female at male niya is kukunti yung gap para mapaglagyan natin ng halos dito na siya guys. Wala akong mapapag-screwhan. Yan, di po katulad dito isa nating cladding. Pwede tayo maglagay ng flat screw dyan na maliit para maitago siya ganyan. Ayan, di ba? Matago siya dito. Dito po, wala masyado. Kaya naisip ko na lang po is maliit na pako. Di una. Pwede po ako ng unang pako. Ayan. Kasi natin ilalagay dyan. Papasok natin yan dyan. Kukunti lang po yung kukunti lang yung magiging konti lang yung magiging may tatago niya. Kung i-screw natin yan guys, kung i-screw natin yan dyan, baka hindi na pumasok kasi lapat na lapat siya. Yan, oh. Pwede rin, kaya lang baka mabiyak kung i-screw. Pero tinry ko muna guys ito. Pako. Bubutasin natin yan dito. Ayan. So, ayan. Itatago siya at the same time kasi manipis siya. Mas ipapasok natin yan guys dito. Gugroove natin ang kaunti. Butas dyan. Para maipasok yung ulo niya. At least hindi siya mababasag. Tapos, yung butas guys, ito. Nagbutas na ako dito. Maliit lang. Tapos, nilagyan ko na lang po siya ng walis tingting. Yan. Tapos, ipapako na lang po natin siyang ganyan. Yan. Hindi ko kayo sigurado Hindi ako professional. Yan lang po naisip ko. Na paraan. Kung may mga nanonood po na mas nakakaalam ko paano maglagay ng cladding, paki-comment naman po sa baba para makatulong din po sa iba kung paano ang tamang pagkakabit niyan. Ayan guys, ito yung likod ng ating cladding. Ang nilagyan ko po yung mga umbok. Ayan. Ayan, hanggang doon sa dulo. Try natin ikabit guys.
Guys, after natin makuha yung markings. Ayan, ito na yung marka niya. Itaso natin siya guys. I-drill natin. So dyan. Isa sa baba. Saka sa doon sa taas. Tapos, lagyan natin ng walis tingting or barbecue stick para medyo sumikip para kumapit yung pako. Tsaka natin lagyan ng no more nail itong likod niya. Itong mga naka-usbong na to guys. Ito. Yan. Saka natin kakabit. Yan. Putasin mo natin. So yun guys, tapos na tayo. Ayan. Ito na yung ating cladding. Iyon. Pag may ilaw na yan guys, ganda na yan. Ayan. Hindi halata yung guys, yung nilagay nating pako. Pero pag nilapitan nyo, makakalata din. Ayan. Ayan. Nilagyan ko na lang po ng no more nails kasi kakulay naman niya. Ayan. Pagka hindi nyo alam kung saan nakalagay, hindi nyo mapapansin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan, yun na itsura niya sa gabi. Diba? Yun. Sarap na sa mata guys. May konti tayong asset. May konti tayong wall accent. Yan. Ang tambak. Yan. Ayan, linisin naman natin to guys. Ayusin natin. I-sort na natin yan. Tanggalin. At ilagay ang kamada ng husay. Yung ating mga gamit. Talagang storage room. Ayan. Chaotic. Ayusin natin. Tara!
Ayos ang konti. Magulo pa rin. Pero, naayos-ayos naman ang konti. Lalagyan natin bibili tayo ng mga proper na lalagyan ng ating mga accessories, mga tocks, sa mga screwdrivers. Yan, ayusin pala niya guys. Temporary muna ganyan ulit.